Pasado na sa Kamara ang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Pero giit ng isang kongresista, mas malaki pa dyan ang kailangan para sa mas nakabubuhay na sweldo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. An act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector has having been approved on third reading. Napatayo at nagsipalakpakan ng mga mambabatas sa Kamara nang maipasa ang 200 pisong aumento sa sahod sa lahat ng minimum wage earners. Sakop ng House Bill 11376 o ang 200 pesos across the board Daily Wage Increase Act ang mga nasa pribadong sektor, mapa-contractual o subcontractual man, pati na yung mga nasa agricultural o non-agricultural sector. Sa kabuuan, 172 ang bumotong pabor sa panukala, isa lang ang nag-abstain. Isa sa mga pumabor si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Malaking hakbang daw ito sa halos 4 na dekadang pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino sa nakabubuhay na sahod. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng petrolyo, taas ng presyo ng tubig at taas ng presyo ng kuryente. Pumabor din si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, pero may reservation siya. 750 pesos kasi ang sinusulong niya at hindi lang 200 pesos. Base kasi sa datos ng Ibon Foundation, 1,225 pesos ang kinakailangang family living wage na may 5 miyembro. Pero ang average na arawang sahod daw sa Pilipinas ay 470 pesos lang. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Susunod na isasalang ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Nauna na kasing naipasa ng Senado, Pebrero nitong nakaraang taon, ang 100 pesos across the board na daily minimum wage hike. Kung manaig ang bersyon ng Kamara, sakaling maisabatas, otomatikong madadagdagan ng 200 pesos ang arawang sahod ng lahat ng minimum wage earners sa buong bansa. Ikinatuwa naman ng Trade Union Congress of the Philippines ang pagpasa ng Kamara sa panukala. Deserve daw ng mga Pilipino ang taas sahod, kaya panahon na raw para makinig ang Malacanang at ipasa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.